mommies! For today's video ay papakita ko nga sa inyo ang aming night routine. So this is our night routine and this includes bagay na mga ginagawa namin before going to bed. So yan, start off nung naligo na ako and sinabay ko na din tong mga bata. So yan, maliligo na kami para kakain na lang, and after kumain is magtututbrush na lang sila at hindi na sila masyadong pagpapawisan. Nga pala guys, bear with me because I'm a new vlogger. So this is my first vlog talaga na mahaba. So marami pa akong hindi alam and nangangapa pa ako sa mga procedures. So kindly bear with me lang. Ito na nga, at si Dendi naman ang next na bibihisan natin. Ito ang aking panganay na si Dendi. Bihisan ko na siya, and next ay si Billy. So as you can see naman, kakaligo ko nga lang pero ayan, at naliligo na naman sa pawis ang Mudra Kelsey nyo. Ako nga rin ay nagmamadali na dyan dahil maghahabol ng oras. Dahil kakain pa kami at may pasok pa si Daddy. So ayan, at nag-prepare ko na nga ng baon si Daddy. Nagpalamig na ako ng kanin niya dyan. And our menu for today is ginataang tilapia with petchay. So yan nga, si Daddy rin na nagluto niyan. Kaya pagbabaonan ko siya ng dalawang laman, sili and petchay, konting sauce. Si Daddy na nga rin pala nagluluto ng ulam namin. Pag uwi niya galing work, nagluluto na siya para naman help na din daw sa akin at malesen ang aking gagawin. Dahil kulang na lang maging octopus si Mudra Kelsey ninyo sa dami ng ginagawa. So yan, at nag-prepare na nga din ako ng hapunan at tinatanong ko itong panganay ko kung anong ulam niya, kung yung paksiw ba kahapon o yung tilapia. Hindi na muna nga din ako nagsuklay dyan para hindi mapunta sa pagkain ang mga hibla ng aking buhok. Ayan, at hawak ko naman dito ang aking bunso na si Senki. So siya ay umiiyak na kaya dinala ko na lang din habang kumakain. So pray lang muna kami. Kain tayo guys. Yan nga, at nakatingin lang ang aking pangalawa dahil di pa siya familiar sa pagpipray. After nga kumain ay pinagbaon ko rin si Daddy ng cake dahil gusto niya daw ng cake. So yan, nilagay ko na dyan at yan nga, ma-arty siya. Gusto niya daw nasa Tupperware ang cake kasi mapipipi daw ang cake niya. So yan, madali naman akong kausap kaya nilagay ko na agad sa Tupperware. Nagligpit na nga rin ako ng mga pinagkainan dito para naman hindi akyatin ng pusa at baka mabawasan pa ang ating tilapia. Sinalin ko na din yung tilapia sa separate na lalagyan para mailagay sa ref at maulam pa kinabukasan. Dali-dali naman ako nag-prepare dito ng gatas ni baby kasi as you can hear, umiiyak na siya. Kaya yan, natataranta na agad si mommy na mag-prepare ng kanyang milk. Sa mga magtatanong po, ito po ay breast milk. Yes po, pure breastfeed po si baby. Ako po ay nagpapump. Ayan nga, at kinuha ko na ang baby. Naku, kay bigat-bigat din yan. Kung alam nyo lang, yan ay magwa8 kilo na at 4 months na. Hindi na kinakain ng balakang kuti. Mabuti naman itong mga kuya niya ay tahimik lang kapag kami pinapanood, kaya malaya akong nakakagawa. Pero kapag pinatay ang laptop, naku, walang sawang pagpapasaway na naman. Ito nga't dala-dala ko na ang aming teka-tekang electric fan na sa kwarto lang ginagamit dahil walang cover ito, kaya delikado sa mga bata. Kaya sa kwarto lang dahil bawal sila maglaro sa kwarto. Nalang talaga na. Naligo si mami ngayon, naliligo na ulit sa pawis na. Eto nga, at nilabas ko na ulit si baby kasi si daddy namin ay papasok na, kaya papaalam na kami kay daddy.
Eto nga at hatid namin siya hanggang sa labas. Nakot kay tamis. Ilang kiss nga muna yan bago makaalis. Ay nako, parang mag-a-abroad lang. Kundi pa nga pala ako magbablog ay hindi ko pa mapapansin ang agyo ng bintana. Malinis nga bukas. Minabuti ko ngang ilak na din ang gate para di ko na malimutan mamaya. At yan nga'y kalalapag lang ng bata, magsisipilyo lang ako pero kita nyo naman, umiiyak agad. Grabe, miss na miss ang mami. Kumuha na agad ako nitong mga diapers niya para naman hindi na ako tatayo mamaya. Mukhang ang solusyon sa pagbubugnot niya ay kailangan siyang punasan dahil siguro ay naiinitan na kaya naiirita. Kaya ayan nga, pinunasan at pinalitan ko na siya ng diaper. Mabuti nga lang din at nauutusan ko na tong panganay ko kahit maliliit na bagay. At yan, at grabe naligo na naman nga ako ng pawis. Pero okay lang, basta masaya ang mga baby. At yan ngayon nakatulog ng bata, kaya sasamantalahin ko na naisanansan itong mga tinupi ko na isang buwan na yata, ngunit hindi pa rin nakakaparoon sa kanilang kalalagyan. Habang pinapanood ko nga ito ay parang napapagod uli ako. Ay, grabe talaga maging isang ina. Nakakapagod pero satisfying at the same time. Sa mga magtatanong po ay hindi ko po piggy bank yan, kundi piggy bank ng mga bata. Habang bata pa kasi sila ay tinuturuan na namin sila paano mag-ipon or magtabi. Ngayon pa nga lang din ako makakapagwalis kaya sinamantala ko na. Yan nga ang natamo kong peklat mula doon sa electric pang walang cover. Heto na nga't magwawalis na ako ng buong bahay. Habang may mga pusang naghaharutan. Sa mga mapamahiin po dyan, naku, hindi po pwedeng hindi ako magwawalis kahit gabi dahil maya-maya ang alikabok dito sa amin dahil may nagpapagawa na bahay sa tapat. Kaya kailangan talaga magwalis. May batang nagising, kaya commercial muna. Dito naman nga ay hugasan ko na ang mga bote at pump nang sa ngayon ay maisalang ko na sa sterilizer. Nagtabi na nga rin ako ng gatas ni baby mula sa ref para mamatay na yung lamig. Etong normal na dishwashing liquid nga muna yung gagamitin ko dahil naubos yung dishwashing soap niya para sa mga bote.
At yan, kailangan ko pa bang i-explain to? Grabe yung pawis, di ba? Parang nag-gym lang. Pawis lang yan, hindi naligo yan. Ay. Nagsali na nga din ako ng tubig dito para ibigay sa pusa. Este sa sterilizer para maisalang ko na yung mga bote. At yan nga, di ko na napansin yung oras. Past 10 na pala, kaya kailangan ng matulog ng mga bata. Ayan na nga, at alam nilang kapag magtututbrush na ay magliligpit na sila ng laruan. Si Daddy ang nag-establish ng ganyang routine nila. Shout out sa'yo, Daddy. Thank you and I love you. No comment na dito, basta ini-is-is. Ay, tinututbrush ko sila dyan. Heto naman ako sa pagpapagpag ng higaan nitong dalawa. Ewan ko ba, bakit parang lagi na lang may buhangin dito sa higaan? Siguro nga ay dahil na rin talaga sa alikabok. Kaya nga minabuti ko nang palitan na rin tong mga punda. At ayan na nga at ready na ang kama ng mga bata. It's time to sleep na. Good night mga anak, tapos na pagpapasaway nyo maghapon. Haha! Heto nga't bago ko pa malimutan, ilak na natin tong pinto. At kung ang mga bata'y tulog na, ako ay hindi pa. Kakaharapin ko muna itong aking mga hugasin. Ewan ko ba, mas maigi na sa aking pagod basta walang maiiwang hugasin sa lababo. Mas impactful kasi ang stress sa akin sa umaga. Kapag may naiiwang hugasin, ewan ko ba? Ako lang ba? Napansin yung namimili ako ng sponge kanina. 3 kasi yung sponge ko. Isa sa mga plato, isa sa kawali, at isa sa lababo. Grabe kasi yung mantika ng mga kawali. Kaya kapag ginamit pareho, mamantika na rin yung mga plato. No comment ma, kunwari na lang nag-gym ako. Sakto nga, tapos na rin itong mga bote. Mukhang naluto naman sila lahat. Ligpit dito, ligpit doon. Ay naku, basta kayo na lang mahilo kakanood. Ay, salamat at natapos din ang gawain. Inom muna tayo ng tubig, guys. Napagod ba kayo? At yan na nga ang aming night routine. Thanks for watching, guys. Good night!